Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung energy update for you ngayong second half ng December. December 16 to 31, 2025. Ayan. So, paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. Ayan. And another reminder, hindi po ako magme-message sa inyo or magpo-follow para mag-offer ng services, ha? Kasi meron pong nagre-re-upload ng mga videos ko, magpapanggap na Mr. Queen PH, pero hindi po ako yon, okay? So, pag may nag-message sa inyo, nag-offer ng kung ano-ano, messages, mga products, ganyan, hindi po ako yon. Okay, so, ingat kayo dyan kasi mga nangsascam yan sila. Kung gusto niyo ng private reading, meron tayong link sa description o kaya sa comment section kung paano mag-book, okay? Or you can message me sa mga social media accounts ko. So, let's begin. Okay. Ano ang energies for you, Gemini? Second half ng December. Second half ng December. Ooh, there's freedom, kalayaan. Kalayaan sa isang sitwasyon na ikaw ay limitado, no? So, maaring may exploration ka na gagawin ngayong December, second half. Pwedeng iba sa inyo, magre-resign na kayo sa work nyo para may kalayaan na kayong magawa yung gusto nyo or i-pursue yung mga passion ninyo or career na gusto nyo talaga. This can also mean freedom sa isang relationship. Maalis ka na sa toxic situation. Growth, wow. So, itong freedom na to, paglaya, dyan ka na mas uunlad, dyan ka na mas lalago. Oo, kasi kumbaga, hindi ka na nalilimitahan. Oo, hindi na nalilimitahan yung kakayanan mo, yung abilidad mo, 'di ba? Yung environment mo. So, mas nakakagalaw ka. Meron ring liwanag. May kaliwanagan ka on what you really want to pursue, kaya ikaw ay kumawala na dyan sa limitasyon na dating kinalalagyan mo. So, let's see what else. Some of you, nagkakaroon kayo ng spiritual awakening. Marami kang nare-realize about life. You are learning more. Kaya parang, maaring ito'y mental freedom or spiritual freedom. 'Di ba? May ka na, clarity in your situation. Speaking of clarity, the Ace of Swords. May new beginning Merong new ideas, creative new ideas. This is also good news. Merong good news na parating. Wow. 9 of Coins. So, when it comes to your finances, your resources, maaring mas nagiging in control ka na sa pera mo, sa business mo, sa career mo. Some of you rito, energy ng pagiging single. So, pwedeng yung iba sa inyo, aalis kayo sa isang toxic relationship, toxic connection. You have the Knave of Swords. This is about pagiging persistent. So, maaring ngayong December, second half ng December, mas maipagtatanggol mo yung sarili mo. Yung bang tipong wala ka ng filter na hindi mo na talaga, yung parang hindi mo na pipigilan yung sarili mo na i-express yung gusto mo. You have the 10 of Coins. Money is coming in. Oh my God. You have a lot of options available now. Kaya pumili ka ng talagang kung saan ka mas komportable, saan ka mas na-challenge in a good way, no? Para mas may umunlad, may pag-unlad. 'Di ba? For example, gusto mong matutunan ng isang skill, no? Kahit anong skill 'yan, pwedeng technical skills or artistic skill. Kailangan dito is andoon yung interest mo. If you're really interested in this, you will bring in your focus, tapos dito ka na magkakaroon ng fulfillment, especially in your finances, your career, your business, kung yun yung passion mo. Kasi kumbaga, natural na lang nadadaloy yung kasaganahan sa'yo, yung blessings, yung pera,
Kasi you know what you're doing, you love what you're doing. 'Di ba? Gusto mo yung ginagawa mo. So, tingnan natin, speaking of kaperahan, what's the energy ng inyong kaperahan? The Seven of Cups. Maraming options sa inyo sa career, oo. Yung iba nga lang medyo undecided, naguguluhan kung ano yung ipopursue ninyo. Yung alam mo yung parang nasa ano ka, nasa mall, tapos naghahanap ka ng kung anong gusto mong bilhin. Example, gusto mong bumili ng damit. Tapos, habang nag-iikot-ikot ka, dinumog ka ngayon ng maraming salesperson, no? Sales representatives na, oh, ito po, ganyan. Alam mo yung tipo, ang dami nagbibigay sa'yo ng options, ng offers. So, hindi mo alam kung ano yung pipiliin mo. So, ito yung ano, kailangan mo rin mag-set ng boundaries na, kung ayaw mo, sabihin mo agad, ayaw mo. Hindi mo naman kailangang, sayangin yung oras mo para i-entertain yung mga bagay, sitwasyon na hindi mo gusto. Oh, you have the Four of Swords and then the Fool. Okay, the Four of Swords in your money career. This is about rest, no? Yung iba sa inyo, pwedeng literal, mas magkakaroon kayo ng pahinga or time para sa sarili nyo na makapag-relax, no? At to take a break from your job, your career, o naman pinagkakapaguran nyo sa trabaho nyo, sa career nyo. Or this can also mean, merong recovery. Recovery pagdating sa finances ninyo. Na you are finally recovering from a financial struggle. And then the Fool is taking a risk. So pagdating sa trabaho, meron kang susubukan. Pwedeng ito ay sa paningin ng iba, medyo risky, pero sa paningin mo, this is exciting. So, that's a new beginning. And I feel like this is freedom talaga sa gusto mong gawin sa trabaho, sa career mo. Yung tipong hindi ka na magtatrabaho para sa ibang tao kasi mas magfo-focus ka para sa sarili mo. Yung sarili mong pag-unlad. You also have, your dream life is manifesting. Oh my God. Oh, ito yung minamanifest mo sa buhay mo. As long as you're putting action, no, gumagawa ka ng action para sa mga pangarap mo, yan ay matutupad. O, maging maingat ka nga lang, no, sa paggamit mo ng pera mo. Oo, kasi meron ditong, maari kasing, yung tipong maengganyo ka na pagkagastusan yung isang bagay na in the end, pagsisisihan mo lang kasi hindi mo naman pala kailangan, nasayang lang yung pera mo. So, yun nga. Kaya pag may nag-o-offer sa'yo na, ito, bilhin mo, ganyan, whatever. Kailangan mo pag-isipan, kailangan mo ba siya? Ano yung makukuha mo dun? Ano yung benepisyo mo dun? 'Di ba? So, sa love life naman, tingnan natin. Love life. Okay. You have the Knight of Wands. So, pwedeng ka-deal ninyo rito ay fire sign, Aries, Leo, Sag. Yung iba sa inyo, maaring kayo ay meron ding energy ng Virgo rito. I feel like you are contemplating with your relationship right now kung ito ba talaga yung gustong relationship mo na kung saan may growth, may pag-unlad, or ito to bang person na ka-deal mo ngayon, supportive ba siya sa ginagawa mo? Mapapansin mo yan kung supportive siya. Kasi hindi siya yung tipong hindi niya pinapakailamanan yung mga desisyon mo sa buhay for as long as alam niya na yun yung gusto mo at hindi naman makakasira sa ibang tao at sa'yo, 'di ba? Lalo na kung itong decision mo is para sa pag-unlad mo, 'di ba, as a person. Kasi minsan merong mga karelasyon na yung para bang nagsiselos sila sa success ng partner nila, na nagiging competitive sila sa partner nila, na feeling nila na uungusan sila, ganun. Sa relationship, dapat kayo ay supportive sa isa't isa. So, kung hindi ganun yung partner mo, mag-isip ka na. 'Di ba? Romance. Explore your feelings for this person. So, yung iba sa inyo rito, merong
pwedeng nagsisimula na connection. Okay? Na someone is very interested. Oo. So, pwedeng ikaw, interesado ka with this person or this person is interested in you. But I feel like you will try. Pwedeng isa rin ito sa risk na iti-take mo pagdating sa pakikipagrelasyon. Susubok ka. Oh, trust or approach the situation with a light heart. Yes, you will try to enjoy things at magtitiwala ka sa iyong instinct, sa iyong intuition because sometimes you really want to have fun. Gusto mo mag-enjoy, okay? Whether this is about pursuing your passion or pursuing a connection or a relationship, okay? So that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.